Kaugnay ng isyong iyan, makausap natin ang Associate Professor ng De La Salle University at isang security analyst si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po, Professor Ona, at welcome back sa Arangkada Balita. Jack, magandang hapon sa iyo at muli maraming salamat sa invitasyon. Tagal na tayo hindi nakita. Yes, namiss ka namin dito sa Arangkada Balita, Professor Ona. Namiss ka namin dito, mukhang busy ka doon sa mga activities sa labas, di ba? Yung bilang kasama ka doon sa yun. Right, medyo Jack. Salamat muli. Okay. Prof, ganito una. Ito, may panibagong aggression na naman ang China. Ito, nauwi pa sa sakitan. Ano po ang reaction nyo? Well, definitely, kasama to dun sa mga malapiratang aksyon na naman ng China, no? Pinangunahan na yan, Jack, no? Pagpa-publish nila or pagpa-distribute nila nung AI-generated video, no? Na sinasabi na unggoy daw ang mga Pilipino at yung nauna ng claim nila dun sa waters ng Batanes, no? So kung titingnan mo, Jack, ito talaga ay kumbaga if you connect the dots, no, isa talaga tong deliberate effort para i-push ang o igiit ang kanilang claim dito sa West Philippine Sea. At the same time, yung tinatawag na salami slicing, no, na unti-unti, inuunti-unti nila yung ating teritoryo at sinusubukan nila kung ano ang resolve ng ating bansa, no, kung may commitment ba talaga tayo na ipagtanggol yung ating soberanya dyan sa West Philippine Sea at dito na rin sa ating dignidad bilang isang bansa. No? So maliwanag yan over the past few weeks, nangyari lahat yan. And Professor, yun nga, kung hindi ako nagkamali, ang sinabing sa statement ng China ay pinapalis daw tayo doon sa lugar pero talaga nagmamatigas daw po yung ating mga kasundaluhan doon. Ano po masabi nyo? Di ba atin naman yung lugar na iyon? Tama, no? Dapat maunawaan ng ating mga kababayan, no? Hindi tayo nandito sa ating mga teritoryo para manggulo, no? Pinoprotektahan ng ating sandatahang lakas at Philippine Coast Guard. Yung sariling atin, no? Yung ating mga karagatan at mga resources diyan, ano? At ating tandaan, itong nangyaring latest incident na to. Malapit to doon sa ating DRP Sierra Madre. No, kaya tinatabuyan ng ating Philippine Navy kasi parang may protective zone din kasi yung ating barko doon . Alam naman ng marami na gustong hilahin ng China yan, Kaya talagang maigting ang pagbabantay din ng ating armed forces diyan. And Professor Ona, medyo nakakadismaya lang pag tumingin ka sa social media ay may mga makikita ang komento doon na mga Pilipino naman, pero tila sumusuporta sa mga naratibo ng China. Ano mo masasabi mo dito? Ito ba yung mga trolls na sinasabing ginagamit ngayon ng bansang China? Oh, definitely. I agree with you dyan, Jack. Dahil nga alam naman natin yung mga iba dyan, karamihan dyan, mga bots, at saka mga AI-generated content. Nakita natin yan last week, nung gumawa ng monkey video, AI-generated yan. Alam kasi nila na madaling spread yan sa social media at madaling makakuha ng traction. Kaya ginagamit talaga itong ganitong mga pamamaraan upang i-push yung kanilang disinformation agenda, especially dito sa social media. Kaya kailangan maingat din yung ating mga kababayan at hindi natin alam talaga kung sino-sino yung mga tao nagsasabi niyan. Maaring yan ay, sabi ko nga kanina, mga hindi naman talaga totoong tao. Oo, dahil pag binasa mo yung kanilang mga statement, yung talagang walang compassion sa ating mga kababayan. Pag iinisin mo talaga, una, Pilipino ba talaga ito? O una, kung tao ba talaga yung nagbibigay ng komentong iyan? Alam na this, Jack, Yung iba dyan, of course, mga bayaran, Kasi may presyo yan. Bawat sentence, may presyo yan. Pangalawa, yun nga, yung mga bot-generated or AI-generated content na madali nila talagang napoproduce at madali ding na-distribute. And Professor Ona, I don't know kung pwede kong mag-comment dito, pero ito nga, pinag-uusapan natin yun, paano na-penetrate na rin itong social media natin para doon sa kanilang narrative. Kasi marami nga napapansin na pero medyo naging aggressive sila with regards sa algorithm. Kunyari, may negative naman yung naging reaction mo sa isang post, pero kahit na naging negative doon, ay yung pa rin yung mapupunta sa newsfeed mo. May alam mo ka ba dito, sir, kung gano'n sila ka-aggressive na pagdating sa social media? Yeah, malaki ang investment ng China, lalong-lalo na sa social media at lalong-lalo na dun sa mga AI-generated content. Alam naman natin sa open source na bilyon-bilyon ang binubuo silang resources para mapagbuti yung kanilang AI search engines at content development.
So talagang ano yan, ano, talagang kumbaga priority nila yan, no? Dahil alam din nila na maraming Pilipino ang nasa social media, no? At kaya ito ay isang battleground, ano? Dapat maunawaan ng ating mga kababayan yan. Ito ay isang battleground ngayon at nag-i-invest ang gusto ang China para nga tayo ay maunahan dito sa battleground na ito. And yun nga, Professor Ona, no? Kaya marami yung naglalagay ng, kumbaga hindi naman mali siya, pero parang gano'n na nga, na may mga influencers na Pinoy na pinapapunta ng China. At syempre, yung sinasabi nga na posibleng baka may tinuturuan sila doon or kung ano man yung kanilang agenda sa pagpunta sa bansang China. Alam mo, sa ating pagkakaalam, ano, at sa akin din pakikipag-usap sa iba't ibang mga academics at mga foreign partners, no? Ito yung isang pamamaraan nila para nga makapagkalat ng impluensya dito sa ating bansa, no? Una muna, ikaw ay kakausapin, ikaw ay o-opera ng konting pera, at kung ikaw ay kanilang matipuhan, iimbitahin ka nila sa Hainan, no? Diyan daw lahat nangyayaring transaction at diyan nga nila ginagawa yung training, ano? Ngayon, doon sa ating mga kababayan, alam na natin yung playbook, eh, no? Tinawag na nga tayong unggoy, ano? Dinihumanize tayo at yung magamit na ng racist content, no? Parang mga Nazi to nung araw, Jack, ano? Kung yung matatandaan, ano? Ginamit nila sa mga Hudyo at saka sa mga Slavs, ano? Tinawag din nilang mga peste to at saka mga parasite, ano? Ganon din ang ginagawa sa atin itong bansang ito. Kaya kailangan lalo tayong manindigan sa ating mga karapatan at tayo rin, no, alamin din natin kung ano yung mga content na binabasa natin, no? Kasi hindi naman tayo kailangan makapagdigma, no? Ang bagong digmaan ngayon ay nasa social media na, ay nasa internet na. And yun nga, Professor Ona, actually napansin ko yung medyo naging aggressive nga yung campaign ng China mula nung nagkaroon tayo nung sinelebrate natin yung anniversary ng ating pagkapanalo sa arbitral ruling. Yun nga lang, unfortunately, yung isa na sa naging witness, yung marine biologist, si Carpenter, ay kung hindi ako nagkamali, pinaslang siya sa araw mismo ng anniversary. Then nagkaroon na nga ng mga AI-generated video. Bukod nga dyan sa unggoy, meron pa sila nilabas yung parang tayo naman, yung crab naman, yung ating naging character doon. Napanood niyo po ba yun? Oo, pero ito na nga yung ano, no, pumupunta na tayo dun sa racist, no, at saka yung dehumanizing content, ano. Alam mo, sa isang banda titingnan natin, siguro pwede nating silipin to na frustrated talaga ang China, no, dahil maski na anong lakas na gamitin nila rito sa South China Sea, no, bombahin nila tayo, sagasaan nila yung mga barko at mangingisda natin. Dumadami yung ating mga kaalyado, Jack, ano? Kiniklaim ng China na hindi daw enforceable yung PCA 2016 ruling, pero ang dami nating mga kaalyado na nagsumasali sa mga joint maritime patrols, ano? So kumbaga, maski tayo ay isang maliit na bansa, ano? Meron tayong tinatawag na strategic agency, ano? Para lumaban o para sagutin itong lakas ng China na hinaharap sa atin. And huling tanong lang po, Professor Ona, although lagi naman namin sa inyo tinatanong, ano pa ba yung mga, ano kaya yung mga pwede natin gawin para, kumbaga, ma-assert natin yung ating, kumbaga, yung presence natin doon, yung karapatan natin doon sa lugar, nang hindi naman magiging magre-resort sa violence. Tuloy-tuloy dapat ang ating presensya dyan. Ano? Pagtsatsagaan talaga yan ng ating Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. Isama mo na ang Philippine National Police. Kailangan talaga dito whole of government, no? Dito naman sa Caloocan, Jack, no? Kailangan talaga ang isang whole of society approach dito, no? Hindi lang hindi lang laban to ng gobyerno, no? Kailangan ma-mobilize din yung mga critical sectors, no? Civil society, private sector, kasama na rin dyan yung iba nating mga kaalyado sa international arena, no? Para mag-present ng isang solid na background, no? Patuloy natin yung diplomatic approach, pero palakasin din natin yung ating mga kakayahan, palakasin din natin yung ating kaalaman. Okay, sige. Nako, maraming salamat po, Professor Ona, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. And I'll see you soon, Professor Ona. Salamat, Jack, at mabuhay kayo.